Pag-usapan po natin tungkol sa kape. Alam ko tayo, mahilig tayo minom ng kape, di ba? Ano ba maganda? Black coffee ba maganda? Okay ba ang 3-in-1 coffee? Pag-usapan natin. Ilang tasa ang pwede mong inumin para may benefits? Tsaka yung kape ba, pwede ba gamitin to pampapayat? Okay, tingnan po natin yung mga pag-aaral. Tingnan muna natin yung mga benefits ng kape. Dito muna tayo sa benefits bago dito sa mga possible side effects. May mga tao mahilig sa kape, makakatulong yung kape. So benefits muna tayo bago risk. Maraming antioxidants ang kape. Okay? Number 1, pwede siya mag-boost ng energy and metabolism. So mas gaganda yung galaw ng katawan. Parang stimulant siya pampagising, pampaaral, short-term memory, yung kailangan nagka-cramming, awake, alert, pampataas din ng dopamine. Dahil mas mataas ang metabolism sa kape, pwedeng nakakabawas din ng timbang kasi nga bumibilis ang galaw ng katawan mo. Number 2, may konting pag-aaral na nakabawas siya ng diabetes risk. Pwede bumaba yung diabetes risk by 6% ayon sa isang pag-aaral at tinataya nila baka na pre-preserve yung beta cells sa pancreas. Pero hindi pa to sigurado. So, meron ilang pag-aaral. Lower diabetes risk kung black coffee. Pero kung 3-in-1 coffee ka, may gatas, may cream, may asukal, matamis yun Baka hindi bumaba diabetes mo, baka tumaas pa. O yung mga coffee sa mamahaling restaurant, may whipped cream pa, may chocolate pa, o may ice cream pa, hindi pang diabetes yun. Black coffee, pang diabetes risk na babawasan. Number 3, ang kape, ayon sa pag-aaral, may tulong sa utak. Diba? Yung pampagana nga ng utak For memory, pwede siya, short-term memory, pwedeng makabawas sa Alzheimer's disease, pwede magkabawas sa Parkinson's disease. Alzheimer's disease, ito yung nag-uulyanin. So, pag umiinom ng kape, less na ulyanin. Parkinson's disease, yung nanginginig yung kamay. Ayon sa 13 studies, mukhang may benepisyo. Okay? Pero hindi pa to 100% na sigurado. Number 4, benefit ng kape, pwede makapayat. Yan ang topic natin, pampapayat. Ang kape, nakakabawas ng body fat, parang nasusunog yung taba. In a way, hindi naman talaga nasusunog. Pero mabilis kasi metabolism mo Pag mabilis metabolism, mas nagbaburn ka ng calories. Tapos, yung caffeine burns calories at lumalakas yung physical activity mo, mas nakakagalaw-galaw ka. Number 5, ang pag-inom kape, nakakabawas ng depression. Yung mga may lungkot, nadidepress, pag nakainom silang ng 2 tasa hanggang 4 na tasang kape. Sa pag-aaral kasi 2 to 4 cups in a day. Nababawasan ng depression ng 8%. Okay? Number 6, mas gumaganda yung physical performance nila sa mga atleta. Pwede. Bago mag-exercise, pwede uminom ng kape, mas gumaganda yung metabolism nila. Metabolic rate, bibilis ng mga 3 to 11%. Number 7, ang kape parang maganda rin sa atay. Mga liver problem, liver cirrhosis, liver disease, less 15%. Pagdating number 8, sa sakit sa puso, medyo hilaw ang pag-aaral. May ilang pag-aaral, medical studies, nagsasabi maganda sa sakit sa puso, nababawasan. Pero syempre, punta na tayo sa side effects ng kape. Okay, may mga tao, pag uminom ng kape, side effect, ito yung mga risk na malakas ang kabog ng dibdib. Diba? Lalo na kung matapang, brewed coffee, nagpapalpitate, pinapawisan, yung iba mas ninenervyos pa, nanginginig yung kamay sa kape. Number 2, pwede hindi sila makatulog. Okay, lalo na pag gabi na, uminom pa ng kape, hindi sila makatulog, gising. Paano nga, pampagana ng utak. Number 3, yung iba sumasakit ang tiyan, yung mga acidic, na upset stomach sila. Number 4, depende nga sa kape. Pag 3-in-1 coffee, tulad nga na sinabi ko, may cream, may sugar, ang side effect, pwede ka tumaba. Kasi mataas sa calories. Depende kung ilang asukal pa ilalagay mo.
So kung tutuusin, mas maganda talaga yung black coffee. Mas pangit lang yung lasa, pero yung black coffee, mas maraming benefits kumpara sa 3-in-1 coffee. Pero kung payat naman kayo at nagtatrabaho kayo, construction worker, o mabigat ang binubuhat, gusto nyo mag 3-in-1 coffee, okay lang. Hindi naman kayo nagpapapayat eh. Pero kung overweight na, may diabetes na, black coffee mas maganda. So, ano naman ang benefits ng black coffee? Okay, black coffee lang ha. Number 1, losing weight. Kasi nga mababa sa calories. At maraming antioxidants ang coffee. May chlorogenic acid. Ito yung pinaka-antioxidant. Bakit pa nakakapayat? Number 2, nakakabawas ng gutom ang coffee. Bawas gutom, more energy. So, maganda rin yan, pampapayat. Number 3, kung black coffee ka lang, mababa sa calories. Di ba? Mababa calories nito. Hindi nakakataba kasi walang asukal kape lang Number 4, nakakabawas ng gana kumain. Parang nabubusog ka na rin pag uminom ng kape. Okay, so ito ang tips natin. Tips para maging mas healthy ang kape ninyo. Okay, gaano karami? Actually, sa mga pag-aaral na pinakita ko sa inyo, meron doon 2 tasa sa isang araw, meron doon mga 4 na tasa sa isang araw na kukuha yung benefits. So between 2 to 4 ang pinapainom sa kanila. Pero sa atin, sa tingin ko, sa Pilipino, siguro mga 2 tasa pwede na. 2-3 tasa siguro, pinakamarami. Kasi ang recommended nga sa caffeine ay 50 mg to 100 milligrams of caffeine a day lang. So, pag mga brewed coffee ka, baka 1 tasa lang. Kung matabang naman yung kape mo, kahit 3 tasa. So, mga ganyan. Depende sa kape, gaano karaming caffeine. 50 to 100 milligrams para makuha mo benefits at wala nung side effect. So, 2 to 3 cups. So, tips natin para maging mas healthy. So, ingat konti sa 3-in-1. Alam ko, mura yan, kaya lang matamis at may cream. Isa pa yung naglalagay ng gatas sa kape. Diba? Alam ko, masarap maglagay ng gatas. Kaya lang, pag maraming gatas ang kape, nababawasan yung antioxidant na pumapasok sa katawan. So, pag may gatas, medyo hindi na ganun ka-healthy. Yung mga polyphenols ng kape, hindi na na-absorb ng katawan. So, yan ang isa. Tsaka pag 3-in-1 nga, maraming sugar, maraming cream. Number 3, depending sa asukal, pwede ba yung artificial sweetener? Pa-konti-konti, wala namang masama. Although may konting pag-aaral ngayon, may warning din sa artificial sweetener, may warning din sa sobrang matamis. So, pwede siguro lagyan kung talagang hindi nyo mainom yung black coffee. Konting-konting asukal o konting artificial sweetener lang. And number 4, limit natin sa 2 to 3 cups in a day at isa pa. Pag umiinom kayo ng kape, maganda sinasabayan ng tubig. Alam nyo ba yon? Kasi ang kape nakaka-dehydrate Kasi pag inom ka na inom ng kape, ihi ka rin ng ihi. So, dapat gagawin mo, let's say 2 cups of coffee ka. So, isang kape, sundan mo 1 basong tubig. Bago ka mag-isang kape ulit, o later on, 1 basong tubig ulit, bago isang kape. So, kailangan may 1 basong tubig para ma-rehydrate ang katawan nyo. Okay? So, sana malinaw po yan. 2 to 3 cups, okay lang yan sa umaga. Yun lang nga, yung mga side effects, depende sa inyo. Like ako, nagpapalpitate ako. Kaya kami ni Doc Lisa, hindi pwede sa kape nagpapalpitate tapos isa pa, may GERD ako, acidic, may gastric reflux. Medyo acidic din yung kape. So, depende rin yan. So, depende sa tao. Pero kung kaya nyo uminom, 2 to 3 cups is okay. Pag 6 cups na, baka masyadong matapang. Medyo ma-addict na tayo sa caffeine, yung nanginginig na yung kamay mo. Yun naman, baka sobra na. Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating mga kapamilya. God bless po.